Lord, tatanggapin ko po ang iyong plano sa buhay ko. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidinay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at mais sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting these might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Ngayong araw na ito, ating pong ginugunita kapistahan ng Birhen ng Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. Nagpakita ang mahal na ina kay Juan Diego sa bundok ng Tepeyac sa Mexico. Sa araw na ito, tayo po ay inaanyayahang huminto muna, manahimik at pagnilayan ang salita ng Diyos. Dumating ang Anghel Gabriel kay Maria. Isipin mo, kung naroon ka sa tagpong yun, tahimik ang kapaligiran, si Maria marahil ay nakatungaw sa bintana, o kaya naman nagtutubi ng damit, o kaya'y naglilinis ng kanyang kwarto. Sa katahimikan ng araw na iyon, bigla siyang ginulat ng anghel. May balitang hatid ng anghel, siya raw ang magiging ina ng Diyos. Sa katahimikan ng kanyang puso, agang-agang, kabalisahan, takot, at mga tanong. Nagawa ni Maria sumagot, "Ako'y alipin ng Diyos. Magawa nawa ayon sa winikap. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word." Mary does not know the detail of what will happen next. Mary doesn't know what will be the reaction of people in her situation. Mary trusted wholly the Lord because the angel said, "Nothing is impossible with God." Sa mga panahon na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay, sabihin natin, "Let it be done according to your word." Sa mga panahon na tayo ay nadidismaya na sa buhay, sabihin natin, "Let it be done to me according to your word." Sa mga panahon na tayo ay may sakit at hindi alam kung gagaling pa, sabihin natin, "Let it be done according to your word." Sa mga panahon na tayo ay nagsisimulang bumangon muli mula sa pagkalugmok sa problema, sabihin natin, "Let it be done to me according to your word." Sa mga panahon na gulong-gulo na tayo sa ating pag-iisip, sa mga panahon na balisang-balisa na tayo
at naguguluhan tayo sa puso at kaisipan, sabihin natin, let it be done to me according to your word. Isuko natin ang lahat sa atin sa Diyos, sapagkat lahat ay makapangyayari. Walang imposible sa Kanya. Tutulungan niya tayo. Kung papaanong ipinagkaloob ni Maria ang kanyang oo sa banal na plano ng Diyos sa kanyang buhay at sa sangkatauhan, matularan nawa natin siya. Ibigay natin ang ating yes, isuko natin ang lahat-lahat sa Diyos. Nanalangin tayo. Panginoong Yesus, isinusuko namin ang lahat-lahat sa amin. Kayo na pong bahala, kami ay inyong gabayan, proteksyonan, at ibigay ang araw-araw naming pangangailangan sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you all.